Ana, sigurado ka ba talaga na ayos na ang trabahong papasukan natin? Baka naman illegal iyan ha? O di kaya'y may mga kung anong kababalaghan doon ha? Tila kabado ko pa din natanong sa aking kaibigan. Bes, sa panahon ngayon, wala na po munang pride o kung ano man pwede. Gaya nga ng sabi mo, nangangailangan ka ngayon ng pera pampagamot sa kapatid mong si Ola at ito na lang ang trabahong may malaking sweldo. Nakangiti niyang tugon bago kami tuluyang nakarating sa lugar ng pagtatrabahuhan namin. Bar? Gulat kong tanong. Oo, halika at ipapakilala kita kay madam at sa iba pa nating kasamahan. Nanlaki ang aking mga mata nang bigla niya akong hilahin papasok ng bar. Sa pagpasok pa lang namin ay bumungad kaagad ang mga usok ng sigarilyo, pati na rin ang amoy ng alak na kahalo dahilan ng pagkahilo ko sandali. Hindi din kasi ako sanay sa ganitong paligid. Napatingin ako sa paligid at napagtanto kong napakadaming babae ang nakasuot ng hindi masikmurang damit. Ah, siya na ba iyon? I heard your name is Laura. Lumapit ang isang maganda ngunit may kaidara na babae sa gawi ko. Medyo nalandig para sa pandinig ko ang bawat bitaw niya ng linya. Ako nga po. Kinakabahan kong sagot dahil ng pagkautal ko. Tahimik lang ako na pinapanood ang bawat galaw nila nang ihagis nito bigla ang damit sa mukha ko. Suotin mo yan. Ilabas mo ang kalandian mo dito. Saad pa niya? Kabado ako nang lingunin ko ang kaibigan ko pero tangulang ang kanyang sagot. Kaya naman ay agad akong nagpalit ng damit. Matapos ang ilang minuto ay humarap ako sa salamin at tiningnan ang nakakadiring kabuuan ko. Kasulukuyan kong suot ngayon ang isang red lingerie na talagang makikita ang hugis ng aking katawan. Patawad po inay, mahina kong naibulong sa kawalan bago ako pumanik sa entablado na may mga bakal. Sa bawat paggalaw ng aking bewang ay siya namang sigawan ng mga kalalakihan. Tahimik lang akong sumasayaw na mapadako ang aking tingin sa isang lalaki na matamang nakatingin sa akin habang blanko ang ekspresyon ng mukha. Hanggang sa matapos ako sa pagsayaw ay nakatutok pa rin ang aking paningin sa kanya at ganoon din naman siya. Bes! Malakas na tili ng kaibigan ko ang bumungad sa akin nang bumaba ako ng stage. Ang galing mo palang sumayaw. Galak na aniya pa at saka iniabot naman niya sa akin ang isang coat kaya agad ko itong sinuot upang takluban ang aking katawan. Nga pala, may lalaking gustong kumuha sa iyo. Table kumbaga, putusin mo iniiyon tsak na malaking-laking isda iyon. Nakangiti niyang sambit. Binayaran niya ng malaking halaga si madam para lang makasama ka. Good evening. Isang baritonong boses ang nagpagulat sa akin tsaka ako napalingon sa likod ko. Nang tingnan ko ang taong nagsalita ay nanlaki kaagad ang mata ko nang makilala ko siya. Ang lalaking nakapukaw ng atensyon ko kanina lang. Magandang gabi rin ho. Natatakot kong tugon. You may now leave. Mahinang utos nito sa kaibigan ko kaya lalong lumakas ang tibok ng puso ko. Kababa ito o ano? Have a seat. Malamig niyang saad kaya naman agad akong naupo sa harap niya. I'm Ria Grain Valdero. Pagpapakilala niya bago ilad sa akin ang kanyang kamay. Laura Gomez po. Nahihiya akong sagot bago tanggapin ang kanyang kamay. Do you even know me? Seryosong tanong niya na nagpakaba sa akin. Pasensya na ho sir pero ang totoo po niyan ay hindi kita kilala. Diretsang sagot ko. I see. Tatango-tango niyang sagot. So why did you decided to work in this kind of place? Sa tingin ko naman ay napakadesente mong tao. Formal niyang pagpapatuloy. Yung kapatid ko po kasi ay nangangailangan ng perang pampagamot. Ito lang ang trabaho na mabilis ang pera kaya no choice po ako na magtrabaho sa ganito. Sagot ko sa kanya. You need money? Let me offer a work for you. Ano po bang trabaho sir? Here. Tipid niyang sambit sa kapinato ang puting papel sa mesa. Dahan-dahan ko namang kinuha ang papel. Kontrata? Saad ko nang makita ko ito sa kabuuan. Sign the contract and be my wife temporarily. Bes, tara na! Anyaya ko sa kaibigan ko sa totoo lang ay gulong-gulo pa din ako hanggang sa ngayon dahil sa alok na iyon ng lalaki. Isa pa ay natatakot din ako dahil hindi ko alam kung ano pa ang kaya niyang gawin lalo pa at hindi ko siya kilala. Hindi ko nga nasagot ang mga tanong niya sa akin. Palabas na kami nang mapahinto siya kaya nagtaka naman ako. Ba't ko tumigil? May problema ba? Hindi siya nagsalita kaya tinanaw ko ang bagay na tinitingnan niya. Halos mapasinghap ako nang makita ko ang isang lalaki na nakatingin sa amin habang nakasandal sa kotse. Si Sir Diego? Mahinang bati ni Ana at tipid ng ngiti lang din ang isinagot nito sa amin. Bakit kaya napakagwapo ng lalaking ito? Hindi kaya nung nagpaulan si Lord ng kagwapuhan ay siya lang mulat kaya nasalo niya lahat ng ito? Hey ladies! Baritonong sagot niya bago lumapit sa gawin namin.
Naku sir, gabi na po ha. Biglang saad ni Ana pero hindi siya nito pinansin at ako kaagad ang nilapitan. I'll give you a week to decide. Malamig niyang sabi habang nakasimangot. Come on, ihahatid ko na kayo. Delikado na sa daan, ganyan pa ang mga suot nyo. Sir, may pupuntahan pa po kasi ako kaya mauna na po ako. Nakangiti kong sagot. Sa totoo lang ay medyo natatakot na ako sa kanya. Ano bes? Gulat na tanong ni Ana. Mauuna na po ako. Tipid kong sambit. Napalunok ako ng ilang beses bago ibaling ang aking tingin kay Ana. Mag-ingat kayo, bye. Tumalikod na ako bago magsimula ng maglakad palayo sa kanila nang may bigla na lang humawak ng pulsuhan ko dahilan para mapaharap ako ulit. Ihahatid ko na kayo. Hatid lang. Binuksan na niya ang passenger seat pero ngumiti lang ako ng pilit. Sir, sa backseat na lang po ako. I'm not your driver. Matigas pa niyang sabi tsaka inginuso ang pinto na binuksan niya. Ilang minuto na wala kang iming-imikan. Nagulat na lamang ako na pababa na si Ana. Nauuna kasi ang bahay niya kaysa sa akin. Bye best, ingat. Mapanuksong anito pa. Salamat Sir Riego. Salamat po. Nakangiting saad ni Ana bago bumaba ng sasakyan. So, saan ka nakatira? Baling sa akin ni Sir Riego bago paandarin muli ang sasakyan. Ika-6 na bahay po mula dito. Simpleng tugon ko. Okay, tipid niyang sagot. Matapos iyon ay tahimik na ulit kami sa sasakyan. Sir, lagpas na po tayo. Gulat kong sambit nang mapansin kong nilagpasan namin ang bahay. Wala naman siyang imik at dire-diretso lang na ipinatakbo ang kanyang sasakyan hanggang sa tumigil kami sa tapat ng isang magarang restaurant. I'm hungry. Tipid niyang sagot bago lumabas na sasakyan. Napatulala naman ako nang pagbuksan niya ako ng pinto kaya agad akong lumabas ng sasakyan. Napapaisip tuloy ako kung lasing ba siya o sadyang mabait lang. Sa pagpasok pa lang namin ng restaurant ay nakuha na agad namin ang atensyon ng mga tao. Oh my God! Si Rain! Ang gwapo niya na talaga. Anong ginagawa ng isang bilyonaryo dito? Napatigil ako sa paglalakad nang marinig ko ang sinabi ng mga tao. Bilyonaryo? Ang lalaking kasama ko ay isang bilyonaryo? What happened? Kunot noong tanong niya sa akin nang mapansin na tumigil ako. Bilyonaryo ka? Gulat kong tanong. Don't mind them. Taas kilay niyang sagot bago ako akbayan at sabay na kaming naglakad. Nang makaupo ako sa isang upuan ay napansin ko ang pares ng mga mata ng mga kababaihan doon na pasilip-silip sa gawin namin. Napatungo ako sa hiya nang marinig ko ang kanilang mga panghuhusga at bulong-bulungan na hindi kaaya-aya sa pandinig. Let me remind you, I will give you 1 week to decide. Panimula na naman ni Sir sa naantala naming usapan kanina. And please, don't mind them. They are just insecure. Focus on me. Just only me. Bakit po ako? Nahihiya akong tanong. Kasi ikaw ang gusto ko at hindi sila. Sarcastic kong sagot niya saka ako umirap. Marami naman pong babae ang pwede niyong kunin maliban sa akin. Kapag tinanggap mo ang alok ko, ako na ang sasagot sa bills ng kapatid mo sa hospital ko. Napakurap ako. Tunay ngang napakayaman niya dahil may sarili siyang hospital. Pero, pasensya na ngunit hindi ko matatanggap ang alok mo. Mahinahon kong sabi. Tiningnan niya ako bago sumuma ang tingin niya kasabay ng pagkunot ng noo niya. At what? Patuloy kang magtatrabaho sa isang bar kung saan malalaspag ka ng kung sino-sino? Isa pa, illegal ang lugar na iyon at walang lisensya. Para lang sa kaalaman mo. Napalunok ako pero mas nagulat ako nang may iabot siya sa aking calling card na itim. Nakasulat doon ang kanyang pangalan ngunit may nakakabit na president. Sa unahan kasunod doon ang isa pang badge na ibinaba niya sa mesa. I am General Rego ng Speak Task Force at kasama ang lugar na iyon sa binabantayan ko. Nakangising aniya. Kaya kung tatanggi ka sa alok ko ay gagawin kita sa isa sa mga subject ko sa pag-iimbestiga ko. At ikukulong kita sa bahay ko sa ganoong paraan mas mapabadali pa ang trabaho ko, hindi ba? Tapos, may instant wife pa ako. Natatawang aniya. Blackmail mo ba ako? Tila naiinis kong tanong sa kanya tsaka nangunot ang noo ko. Mas lumawak ang kanyang isip. Kung ganyan ang kapa mo, edi sabihin na nating oo. Dinianan pa niya ang huling salita. Nang sumunod na araw ay nakapikit pa ang mata ko pero gising na ang diwa ko. Pinapakiramdaman ko lamang kung ano ang nagaganap sa paligid ko lalo na ang malalakas at sunod-sunod na katok mula sa labas. Kaya aga naman ang magkaroon ng bisita ng inay? Iyon ang akala ko pero nadidig ko ang matinis na tinig ng inay. Anak, nako may bisita ka rito, bumangon ka na riyan. Tawag pansin niya sa akin mula sa sala base sa lakas ng boses niya. Bumangon ako sa kama.
Inayos ko lang ang mambuhok ko, bala kong magmumog muna pagbaba ko, mahirap lang kasi kami at naroon sa ibaba ang lababo. Nay, sino po bang bisita ang nariyan? Magalang kong bungad habang pababa ako. Madalik mo raw siyang kaibigan. Matikas ang pangangatawan ni at mahahalata mo talaga na may sinabi sa buhay ang batang iyon, napakagwapo pa. Nanlaki ang mata ko. Hindi ko pa nakikita ito pero parang nakita ko na siya base sa salaysay ng inay, katulad kung paano ko din siya inilarawan nang una ko siyang makita. Good morning. Malawak ang pagkakangiti niya sa akin habang nakaupo sa kawayan naming upuan sa sala na medyo bungi-bungi na dahil sa kalumaan. Wala siyang pakialam sa pangit naming bahay o sa nakakadiring ambience. Hindi ba ganun ang mayayaman kapag nakarating sa bahay ng mahirap ay dugyot? Ang tawag nila sa amin. Pero ito ay iba, para bang ako lang nakikita niya. Anong ginagawa niyo dito? Bastos man pakinggan pero alam kong iyon ang tama kong itanong. Mamata-mata naman ang inay sa akin dahil sa mga sinabi ko, kaya't pumayag na lamang ako sa gusto ni Rego na yayain niya akong kumain sa labas. What do you want to eat? Tanong niya sa akin habang tumitingin sa menu. Napairap ako. Hindi ako nagsisisi na sumama ako kay Ana dahil nabawasan naman talaga ang utang namin, kaya lang ang pinagsisisihan ko ay in-entertain ko pang lalaking ito, kaya ako napunta sa sitwasyong ito. Nakakayaman aminin pero hindi kasi ako sanay sa ganitong kainan, kaya ikaw na lang bahalang pumili para sa akin. Tumawag siya ng waiter at lumapit naman ito sa amin. Kung ano-ano ang mga sinabi niya na hindi ko maintindihan, matapos nakangiti akong nilingon ng waiter. Kayo po ba, may idadagdag pa po kayo? Tanong nito sa akin, kaya umiling lang ako tsaka nagbigay ng tipid ng ngiti. Are you going to serve us? Nakataas ang kilay na ani Rego. Or you will just keep on flirting with my wife. Rego, ano bang sinasabi mo? Nahihiyang saad ko nang umalis ang waiter. Nahihiya ako hindi dahil sa pagtawag niya ng wife sa akin. Nahihiya ako sa waiter dahil sa mga imahinasyon niyang pinagsasabi. Kapag sinabi kong akin ka lang, walang emosyon na sagot niya, ngunit mababakas mo din ang diin sa bawat salitang binibitawan niya. Akmang tatayo ako nang maramdaman ko na lang bahagyang pagkirot ng braso ko. Nagawa ko pang lingunin ang madiin ng hiringgilya na nakaturok doon sa hinang dahan-dahang pagbagsak ng talukap ng aking mga mata. Nasaan ako? Ito kaagad ang naitanong ko nang magkamalay ako. Pagmulat ko ng aking mga mata ay bumungad sa akin ang madilim na paligid habang nakahiga sa isang malambot na kama. Ang atensyon ko ay nabaling sa pinto nang bumukas ito. Nasilaw ang aking mga mata sandali dahil sa liwanag na nagmumula sa labas, pero agad ding nasanay nang buksan na ng lalaki ang ilaw. I'm glad you're awake now. Baratong boses na ani Rego. Napuno ng galit ang kalooban ko. Bakit kailangan niya patong gantuhin? Bakit kailangan niya pang ipilit ang mga bagay na hindi naman dapat? I told you that I can get anything I want. Nakangisi niyang saad na lalo kong ikinagalit. Ngayon na nasa akin ka na ulit, hindi na kita hahayaang mawala pa. Ulit? Naitanong ko sa sarili. Kahit kailan hindi mo ako naging pag-aari. Matapang na saad ko pero lalong umisi ang damuho at mas lumakas ang tawa nito hanggang sa baluti ng kabuuan ng lugar. You're all wrong, honey. I've been looking for you for so long, Lailani Arasha, for how many years? Aniya sa akin gamit ang hindi pamilyar na pangalan. Ilang taon na akong naghirap para lang mahanap ka. May hinanakit na sabi niya sa akin. Pati na ang mga mata at tinig niya ay pinagsisigawan kung gaano iyon kalungkot. Anong ibig mong sabihin? Hindi pa din nawala ang tapang sa boses ko. Ngumiti siya ng mapait sa akin. Minsan nakitang kayo ng binso noon na pakasalan ako at parang naulit lang iyon. Nangunot ang noo ko sa hindi mahula ang pinagsasabi nito. Mahirap ka pa din ligawan tulad noon. Pero sa maniwala ka at sa hindi, pumirma ka na sa kontrata. 10 years ago, wife. You're my ex-wife. Kamuntikan pa akong masamid ng sarili kong laway matapos na iyong banggitin. Ano? Ex-wife? Ulit ko pa sa isip ko. 5 years ago, nagkaroon ng car accident nung pauwi ka galing sa office ko. You're in coma for almost a month. Matapos mo magising, wala ka nang maalala. Kung ako nga ang asawa mo, bakit nalayo ako sa'yo? Sige nga, kahibangan lang ang lahat. Nakaschedule tayo para sa check-up mo nung araw na iyon. Totoong magaling ka na pero hindi pa ganoon ka-stable ang isip mo hanggang sa mawala ka sa ospital. Kinuha ka ng taong nakabangga ka sa negosyo. Bilang ganti ay tinagaw ka nila sa akin ng napakahabang panahon. At ang masakit pa ay pinalitan nila lahat ang pagkakakilanlan mo, kaya nagdesisyon akong pasukin ng task force para sa'yo. Paano magagawa iyon ng inay? Kita mo nga naghihikaos kami sa hirap? Galit na saad ko.
Ang inay na kinikilala mo ay isa lamang sa mga katulong ng mga taong kumuha sa'yo. Napatay ko ang mga taong kumuha sa'yo, ngunit naibili nilang maigi na huwag sabihin sa'yo ang katotohanan. Bilang ganti sa mga naitulong ng mga ito sa inay mo ay itinago nga nila iyon sa'yo. Kaya kahapon pa lang ay gusto ko nang pasabugin ang bungo ng matandang iyon dahil pinapahirapan ka nila. Huwag mo silang sasaktan, pakiusap. Kaagad na sambit ko. Ngumiti siya sa akin. Lahat ng hihingin mo ay bibigay ko kahit ikasasakit ko pa, mahal ko. Aniya, tsaka dinaluhan ako para hagkan sa noo. Magpahinga ka na. Aniya pa, tsaka lumabas. 3 araw na ang nagdaan mula nang malaman ko ang katotohanan. Mahirap tanggapin at masakit isipin ang lahat ng iyon. Hindi ko nga alam kung paniniwalaan ko ba iyon o ano. Ano kaya ang susunod na mangyayari? Abangan po natin sa susunod na kabanata. Thank you and God bless.